Ang pusang nagbantay sa sanggol. Isang kwento ng tahimik na pagmamahal at ng isang maliit na nilalang na naging bantay ng isang buhay. Iniwan ng ina ang sanggol sa gitna ng malamig na gabi. Walang kumot, walang pagkain, walang mag-aalaga. Pero may isang pusang gala na tumabi sa bata at hindi na umalis. Buong gabi, pinantayan niya ang sanggol. At kinaumagahan, nagulat ang mga tao sa ginawa ng maliit na pusang yon. Sa isang maliit na barangay sa Quezon Province, may isang makitid na eskinita sa likod ng palengke. Tahimik ito sa gabi. Mga ilaw ng poste lamang ang nagbibigay ng liwanag. At sa tabi ng isang lumang kahon ng karton, doon nagsimula ang isang kwento na hindi malilimutan ng buong barangay. Isang gabi ng malakas na hangin. May isang babaeng naglalakad ng mabilis sa eskinita. May hawak siyang maliit na kumot. At sa loob nito, may isang sanggol. Huminto siya sa tabi ng kahon. Tahimik, kinakabahan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapag ang sanggol sa loob ng karton. Umiyak ang bata, saglit siyang napahinto. Parang may laban sa puso niya. Pero sa huli, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ang bata sa malamig na gabi. Ilang minuto ang lumipas. Wala nang tao sa eskinita, tanging hangin at iyak ng sanggol ang naririnig. Ngunit may isang nilalang na nakarinig nito. Sa ilalim ng isang kariton ng gulay, may isang pusang gala, payat, marumi. Sanay nang maghanap ng pagkain sa basurahan. Nang marinig nito ang iyak, lumabas ito dahan-dahan. Lumapit sa karton, sumilip sa loob, at nakita ang sanggol. Huminto ang pusa. Hindi ito gumalaw. Tinitigan lang ang bata. Patuloy ang iyak ng sanggol. Malamig ang hangin, walang kumot, walang mag-aalaga. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalo ng pusa papasok sa kahon. Humiga sa tabi ng sanggol. At dahan-dahang, umikot ang katawan nito sa bata, parang yakap. Para painitin ang maliit na katawan, lumipas ang oras. Patuloy ang malamig na hangin. Ngunit hindi umaalis ang pusa. Kapag umiiyak ang sanggol, dinidilaan nito ang maliit na kamay ng bata. Kapag gumagalaw ang sanggol, mas lalo itong dumidikit. Buong gabi, binantayan niya ang bata. Bandang madaling araw, dumaan si Aling Nena, isang tindera sa palengke. Maaga siyang gumigising para magbukas ng pwesto. Habang naglalakad siya sa eskinita, may narinig siyang mahina na iyak. Huminto siya. May bata? Sinundan niya ang tunog hanggang makita niya ang karton. Lumapit siya at nang sumilip siya sa loob, napahawak siya sa bibig. May sanggol. At katabi nito, isang pusang nakapulupot sa katawan ng bata. Nagulat si Aling Nena. Diyos ko! Ang mas nakakagulat, nang makita siya ng pusa, hindi ito umalis. Sa halip, lalo nitong dinikit ang katawan sa sanggol. Parang sinasabing, ako ang nagbabantay sa kanya. Tinawag ni Aling Nena ang mga kapitbahay. Unti-unting dumami ang tao. Lahat sila ay nagulat sa nakita. Isang pusang gala ang nag-alaga sa sanggol buong gabi. Maingat na kinuha ni Aling Nena ang bata at nang iangat niya ito, sinundan sila ng pusa. Hindi umaalis. Dinala ang sanggol sa health center. At ang pusa sumunod hanggang sa pintuan, umupo sa labas, parang naghihintay. Napansin ito ng nurse. Kanino yung pusa? Sabi ni Aling Nena. Sa bata yata. Lumipas ang mga araw. Ang sanggol ay malusog. Pinangalanan nila itong Hope. Dahil iyon ang ibinigay ng gabing iyon. At ang pusa, pinangalanan nila itong Bantay. Dahil iyon ang ginawa niya. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Hope sa barangay. At sa bawat araw ng kanyang pagkabata, may pusang laging nasa tabi niya. Sa paglalakad, sa paglalaro, sa pagtulog. Hanggang sa isang araw, tumanda na si Bantay. Mahina na, hindi na makatakbo. Lumapit si Hope, ngayon ay 7 taong gulang na. Bantay, huwag kang umalis. Hinawakan niya ang ulo ng pusa. Parang alam na ng bata, tahimik na pumikit si Bantay at tuluyang na mahinga. Sa tabi ng maliit na hardin ng barangay, inilibing si Bantay at may maliit na karatula roon. Nakasulat, dito nakahimlay si Bantay, ang pusang nagligtas ng isang buhay sa malamig na gabi. Ngayon si Hope ay 20 taong gulang na. Isa na siyang nurse. At sa tuwing may batang inaalagaan siya,
Naalala niya ang kwento na sinabi sa kanya ng buong barangay. Ang kwento ng pusang hindi siya iniwan. Hindi kailangang maging malaki o makapangyarihan para makagawa ng kabutihan. Minsan, ang pinakamaliit na nilalang ang nagiging dahilan ng pinakamalaking himala. Kung ikaw ang nakakita sa sanggol na iyon, titigil ka ba para tumulong? At kung ang isang pusang gala ay kayang magpakita ng ganitong pagmamahal, ano pa kaya ang kayang gawin ng isang tao?